Ayon sa Artikulo 14, Seksyon ika-6 ng 1987 Konstitusyon ng Pilipinas, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Habang ito ay umuunlad, ito ay dapat na paunlarin at pagyamanin pa batay sa umiiral na mga wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Ayon rin sa seksyon ika-7 ng konstitusyon na ito, para sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga opisyal na wika ng Pilipinas ay Filipino at hanggat hindi tinatadhana ng batas, Ingles. Ang Filipino ay isang mahalagang wika sa pagtuturo lalo na sa Ingles. Ayon sa pananaliksik, maraming magandang dulot ang paggamit ng Filipino bilang medium ng pagtuturo. Sinasabi na mas nauunawaan ng mga mag-aaral ang Ingles kapag ginagamit ang Filipino bilang medium ng pagtuturo at mas napabibilis rin ang proseso ng pagtuturo kapag wikang Filipino ang gamit dahil mas mabilis naiintindihan ng mga mag-aaral ang mga aralin. Bukod sa mga ito, mas natatandaan na rin ng mga mag-aaral ang mga aralin kapag ito ay naipaliliwanag sa wikang Filipino. Dahil sa paggamit ng kanilang sariling wika, ito ay nagbibigay ng koneksyon sa kanilang karanasan, kaya't mas madali para sa kanila ang mag-imbak ng impormasyon sa kanilang memorya. Ilan pa sa kahalagahan ng paggamit ng Filipino bilang medium ng pagtuturo ay mas naipahahayag ng mga mag-aaral ang kanilang ideya at kaisipan. Tumataas din ang kanilang kumpiyansa sa pagpapahayag ng kanilang kaalaman na nagsisilbing isang magandang panimula upang mahikayat na lalo pang magsumikap sa kanilang pag-aaral. Ang paggamit ng Filipino sa pagtuturo ay magsisilbing isang magandang tulay upang unti-unting matutunan ng mga mag-aaral ang Ingles. Magsisilbi ring gabay ang wikang Filipino sa pagpapalalim at pagpapaunlad pa ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ayon sa Kimen's Theory of Linguistic Interdependence, sinasabing ang kasanayan sa isang wika ay maaaring magbigay ng pundasyon para sa pagkakatuto ng iba pang wika. Ang teoryang ito ay konektado sa kahalagahan ng paggamit ng Filipino bilang tulay sa pagkakatuto ng Ingles, na siyang magsisilbing pangunahing wika na kailangang lubos na matutunan ng mga mag-aaral. Ayon na rin sa sociocultural theory, sinasabing ang pagkakatuto ng isang tao ay hindi lamang nagmumula sa isang individual na karanasan, kundi pati na rin sa kanilang pakikisalamuha sa iba pang tao at kultura. Ang teoryang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino bilang daan sa pagkakatuto ng Ingles. Ang wikang Filipino, guro, at iba pang tao na nakapalibot sa bawat mag-aaral ay magsisilbing pangunahing gabay upang mas unti-unti nilang matutunan ang wikang Ingles. Sa makatuwid, ang paggamit ng Filipino bilang medium ng pagtuturo ay may malaking epekto sa pagpapahusay ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang Filipino bilang wika ng pagtuturo ay nagsisilbing tulay upang mas maging epektibo ang komunikasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral, na nagiging dahilan ng mas mabilis na pagkakatuto at mas malalim na pagkakaunawa sa mga aralin. Magsisilbing isang mahalagang sandata ang wikang Filipino sa pagpapalago ng edukasyon at sa pamamagitan ng tamang paggamit nito ay mas magiging matagumpay at makulay ang karanasan ng mga mag-aaral sa pagkakatuto.